Habang nakaupo rito sa aking beranda, payapang pinapanut ang aking mga apo sa tuhod na naglalaro sa edad na 76, napagpasyahan kong oras na para ibahagi ang isang lihim na iningatan ko ng mahigit 60 taon. Para sa akin, hindi ito isang fairy tale, kundi isang masakit na katotohanan na humubog sa kung sino ako ngayon, na nagpapaliwanag sa aking malalim na paniniwala na ang pamilya ay hindi lamang itinakda ng dugo. Nagsimula ang kwento ko isang umaga ng teg-araw, noong ako'y 12 taong gulang pa lamang at iniwan ng sarili kong ama sa gilid ng isang maalikabok na daang lupa. Kahit ilang dekada na ang lumipas, ang nga alaala ng araw na iyon ang amoy ng tuyong lupa, ng damo at nga bulaklak na pinatuyong araw ay nananatiling malinaw sa aking isipan. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa ay simula rin ng isang bagong kabanata. Isang mabuting estranghero ang nakakita sa akin at ang kanyang kabutihan ay nagpabago ngang aking buhay magpakailanman, na nagtanim sa akin ng paniniwala na ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar. Ang kwentong ito ay hindi lamang ang aking personal na salaysaying sakit at kaligtasan, kundi pati na rin ang paliwanag sa pangalan ng aking anak na si Leonor. Kung nakikinig ka mula saan man sa mundo, mangyaring magiwan ng komento at mag-subscribe dahil may makatotohanang kailangang may kalat. Gaano man nito kalugin ang iyong pinaniniwalaan, may mga kwento, gaano man kasakit, na dapat isalaysay. Nakaupo ako sa harapang upuan ng lumang pick-up ng aking ama. Iwinawasiwas ang aking payat na mga binti na halos hindi umabot sa sahig nang ihinto niya ang sasakyan sa isang liko ng daan na hindi ko pa nakikita kailanman. Ako'y 12 taong gulang pa lamang nun. Isang mahinang batang babae na may kayumangging buhok at mausisang mamata, laging nangangarap ng isang ama na magbibigay sa akin ng pansin. Ang aking ama, si Nestor, ay isang matangkat na lalaki na may makakapal na kamay at matigas na tingin. Nagtrabaho siya bilang kargador sa pantalan ng Maynila at umuwi minsan sa isang buwan. Laging nakasimangot, laging nagmamadaling, umalis muli. Noong araw na iyon, niyaya niya akong mamasyal, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Tuwang-tuwa ako. Ang aking pusong bata ay kumakabog sa galak. Iniisip na sa wakas ay maglalaan ng oras ang aking ama para sa akin. Baka dalhin niya ako para kumain ng sorbetes sa bayan tulad ng lagi kong pangarap. Ang aming bahay ay nasa isang maliit na bayan sa isang probinsya sa Nueva Ecija, kung saan kilalang lahat ang isa't isa at ang balita ay mas mabilis kumalat kaysa sa isang kabayong tumakas. Ang aking ina, si Elisa, ay namatay sa tuberculosis noong ako'y 9 na taong gulang pa lamang, na nag-iwan sa akin kasama ang aking ama at ang nakababatang kapatid na si Danilo, na 7 noong panahong iyon. Matapos siyang pumanaw, naging malungkot na lugar ang aming tahanan, walang tawanan, walang kwentuhan sa hapakainan, walang napakasarap na amoy ngang bibingka na niluluto sa pugon na lagi niyang ginagawa tuwing linggo. Hindi kailanman nagpakita ng pagmamahal ang aking ama, kahit noong nabubuhay pa ang aking ina. Siya ay malayo, laging nag-alala sa trabaho, laging may seryosong muha. Ngunit pagkamatay ni inay, lalo siyang naging masungit, na parabang kinuha sa kanyang buhay ang tanging bagay na nakpapangiti sa kanya. Sa loob ngang 3 taon, kami ni Danilo ay halos palaging nasa kapitbahay kay Aling Rosa. Siya ay isang mabait na matandang babay na nag-alaga sa amin na parang sarili niyang nga anak. Ngunit kakarampot lamang ang natatanggap mula sa aking ama para dito. Nang ako ay 12 na at si Danilo ay 10, ang aming bahay ay naging isang lugar ngang katahimikan at kalungkutan. Noong umaga ngang tag-araw na iyon, kakaiba ang gising ng aking ama. Masyado siyang tahimik. Nag-impake ngang ilang gamit sa isang lumang, malatang katat na kulay kape na pag-ari nga aking ina. Nang tanungin ko kung ano ang ginagawa niya, sinabi niyang mamamasyal kami, kaming dalawa lang. Lumundag ang puso ko sa tuwa. Sa wakas, makakaroon akong espesyal na sandali kasama si Itay. Sa wakas, kakausapin niya ako, papansinin, at baka ngingiti pa. Sumakay kami sa maingay na pick-up. Ako'y tuwang-tuwa. Siya'y tahimik gaya ng dati. Naglakbay kami sa mga daang lupa ng mahigit 2 oras, dumadaan sa mga lugar na hindi ko pa nakikita.
Malalawak na bukirin ang nakalatak hanggang sa abot ng tanaw, na may magabakot na alambre at mga kalabaw na payapang nanginginain. Matindi ang sikat ng araw, at ang mainit na hangin ay pumapasok sa bukas na bintana. Ginugulo ang aking buhok na laging maingat na sinusuklay ni inay tuwing umaga. Nang marating namin ang likong iyon, nagbago ang lahat. Ipinahinto ngang aking ama ang pikap sa ilalim ngang isang malaking puno ngang akasya na may malalabay na sanga at nanatili siyang tahimik ng parang isang kawalang hanggan. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, ang ngabukong kanyang nga daliri ay namumuti sa diin, at nakita ko ang isang ugat na umbok sa kanyang no. May mali. Naramdaman ko ito sa aking pusong bata, ngunit hindi ko maintindihan kung ano iyon. Amara, sabi niya sa wakas nang hindi tumitingin sa aking mamata. Dito ka muna, tumawa ako. Iniisip na ito'y isang biro. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tay, makakamping po ba tayo? Nagdala po ba kayo ng tolda? Ngunit nang tingnan ko ang kanyang muha, nakita kong hindi ito biro. May katigasan sa kanyang nga mata na nakpalamig sa aking nga buto. Isang lamig na hindi ko pa nakita. Kahit sa pinakamasamang araw pagkamatay ni inay. Bumaba siya ang pick-up, pumunta sa likuran at kinuha ang isang bayong na hindi ko nakitang inilagay niya ron. Itay, ano po yung bayong? Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses dahil nagsisimula ko nang maintindihan na may masamang mangyayari. Hindi siya sumagot, lumapit lang sa akin, iniabot ang bayong, at sinabi ang nga salitang dumurok sa aking pagkabata. Amara, dito ka na. Hindi na kita kayang alagaan. Para akong nawalan ng sahig sa ilalim ngang aking mapaa. Huminto ang buong mundo sa sandaling iyon. Tumigil sa pag-ingay ang mga kuliglig. Tumigil sa pagaspas ang mga dahon ng akasya. Maging ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok sa loop ngang ilang walang hanggang segundo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tay, hindi ko po maintindihan. Uwi na po ba tayo? Hindi? Na. Hindi ko na kayang palakihin ka. Mahirap na nga kay Danilo. Matalino ka naman. Makakahanap kang paraan. Alam mo, mahal ko, ang mamatatanda ay may kakaibang paraan ngang pangangatwiran kapag sila'y nawawalan ng pag-asa. Marahil sa kanyang durok na puso, tunay niyang pinaniniwalaan na ako, ang mas matandang anak, ay may mas magandang pagkakataong mabuhay kaysa kay Danilo. O marahil ang sakit ng pagkawala ni inay at ang bigat ng mundo ay nakbulak sa kanya at pinili niya ang pinakamalupit na paraan na alam niya para tumakas. Nagsimulang dumaloy ang ngaluha sa aking muha bago ko paman lubusang maproseso ang nangyayari. Ang aking ama, ang taong dapat na magprotekta, magmahal, at mag-alaga sa akin, ay iniwan ako sa gilid ng daan na parang isang hayop na ayaw na niya. Itay, pangako po magiging mabuting bata ako. Pangako po hindi ako gagawang gulo. Pakiusap po, wag niyo akong iwan dito. Ngunit pabalik na siya sa pikap. Hindi niya ako niyakap, hindi hinalikan, ni hindi man lang lumingon habang tumatakbo ako palapit sa kanya, umiya at nagmamakaawang isama niya ako pauwi. Itay, pakiusap po, natatakot ako. Paano po ako uuwi? Paano ko po hanapin si Danilo? Pinaandar niya ang makinangang sasakyan at walang ibang sinabi, walang ipinakitang emosyon, umalis, nag-iwan ng alikabok na dumikit sa aking maluha at damit. Nakatayo ako ron. Isang 12 taong gulang na babae na nag-iisa sa mundo. Hawak ang isang bayong na may ilang lumang damit at isang pirasong tinapay na lumana. Pinapanot ang tanging pamilyang natitira sa akin na maglaho sa likong daan. Ang katahimikan na bumalot sa akin sa sandaling iyon ay ang pinakanakakatakot sa aking buhay, hindi lamang ito ang katahimikan ng walang taong daan. Ito ang katahimikan na lubos na kalungkutan, ng pag-abandona, ng kahilahilakbot na katiyakan na ako'y nag-isa na sa mundo. Ito'y isang katahimikan na hindi dapat maranasan ng sinumang bata ang sandali kung kailan ang mundo ay bigla na lang naglalaho. Ngunit kahit sa pinakamalalim na kadiliman, isang kislap ngang liwanag ang maaring magbago ngang lahat. Gugustuhin mong marinig ang susunod na mangyayari. Naupo ako sa ilalim ngang puno ng akasya at umiyak hanggang sa wala na akong may luha habang ang araw sa katanghalian ay walang awang sumisikat at ang aking tiyan ay kumakalam sa gutom.
Ganun nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng aking buhay. Anak. Ngunit kahit sa pinakamalalim na kadiliman, isang kislap ngang liwanag ang maring magbago ngang lahat. Tulad ng anumang kwentong sulit ikwento, ang sa akin ay may pagbabago, may pag-asa, at may mabubuting tao na lumilitaw kapag hindi mo inaasahan kung kailan iniisip mong lubusan ka nang inabandona. Nagsisimula nang lumubok ang araw nang mapagtanto kong papalapit na ang unang gabi ng aking buhay ng mag-isa. Hanggang sa sandaling iyon, mayroon pa rin akong hangal na pag-asa sa aking pusong bata na babalik ang aking ama. Nalilitaw siya sa likong daan na iyon, humihingi ng tawad, sinasabing isa lamang itong pananakot, isang aral para mas pahalagahan ko ang aming pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga oras at ang init ng araw ay napapalitan ng malamig na simoy ng hapon, ang katotohanan ay tumimo sa aking dibdib na parang mabigat na bato. Hindi pa ako nag-isa sa buong buhay ko. Mula nang isilang ako, laging may kasama. Ang aking ina na nag-alaga sa akin nung sanggol pa. Ang aking kapatid na natutulog sa kabilang kuwarto. Si Aling Rosa na nag-alaga sa amin kapag naglalakbay ang aking ama. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako'y ganap na nag-isa na walang sinumang magpoprotekta, walang magsasabi kung ano ang gagawin, walang nagmamalasakit kung ako'y gutom, uhaw, o takot. Ang daan kung saan ako iniwan ng aking ama ay isa sa mga lumang daan na hindi samantado na nag-ugnay sa mga sakahan at maliliit na kabahayan sa pinakamalapit na bayan. Walang gaanong dumadaan. Paminsan-minsan, isang kariton na hilang kalabaw ang dadaan. Minsan isang truck na punong gulay, bihirang-bihira ang isang kotse mula sa siyudad. Tuwing makakarinig akong papalapit na ingay ng makina, bumibilis ang tibok ng puso ko sa pag-asa, iniisip na baka ang aking ama na iyon na bumabalik para sa akin. Ngunit dumadaan lang ang mga sasakyan, nag-iwan ng alikabok at lalo akong nagiging marumi at desperado. Ang puno nga kasya kung saan ako sumilong ay luma at malaki, na may makakapal na sanga na nakalatak, na bumubuangang saga ng lilim. Sa ilalim nito, ang lupa ay puno ngang tuyong dahon at ilang nahulok na bunga. Sobrang kumakalamang aking tiyan kaya't sinubukan kong kainin ang isa sa mga bunga. Hindi ito nakakain, ngunit ang paghahanap ay naging isang libangan. Hindi nagtagal, bumalik ang katotohanan. Wala akong pakain, at wala akong ideya kung saan ako kukuha ng malinis na tubig na mainom. Habang lumilipas ang araw, napagtanto kong nasa isang napakaliblib na lugar ako, napapaligiran ng mapastulan kung saan payapang nanginginain ang nga baka. Sa di kalayuan, nakikita ko ang isang maliit na bahay, marahil pag-ari ng isang pamilyang magsasaka, ngunit napakalayo nito, at takot akong umalis sa daan. Paano kung maligaw ako? Paano kung makarating ako roon at masasamang tao ang nga nakatira? Laging itinuturo sa akin ni inay na huwag magtiwala sa mga estranghero, ngunit ngayon, ang nga estranghero ang tanging pag-asa ko. Nang magsimulang maging kulay kahel ang araw sa abot tanaw, na nagpipinta sa langit ng magagandang kulay na sa ibang sitwasyon ay magpapasaya sa akin, nagsimulang bumalot sa akin ang tunay na takot. Magdidilim na, at hindi pa ako nakakatulog mag-isa sa labas. Lumaki akong nakakarinig nga kwento tungkol sa mga ahas, sa masasamang tao na gumagala sa mga daan sa gabi. Ang aking imahinasyon bilang bata ay nagsimulang gawing isang kahilahilakbot na banta ang bawat anino, bawat ingay. Dun ako nagsimulang umiyak muli. Sa pagkakataong ito, isang ibang uri ng iyak, hindi na dahil sa kalungkutan sa pag-alis ng aking ama, kundi dahil sa purong takot sa kung ano ang naghihintay sa akin. Paano mabubuhay ang isang 12 taong gulang na batang babae ng mag-isa? Saan ako matutulog? Ano ang gagawin ko kung umulan? Paano kung may lumitaw na mabangis na hayop? Paano kung may dumating na masasamang tao sa gabi? Naalala ko na kinuha ko ang bayong na ibinigay nga aking ama at sa unang pagkakataon ay binuksan ito para tingnan kung ano ang nasa loob. 2 pamalit na damit na luma at may tapi. Isang piraso ng sabon na amoy glycerin pa rin tulad ng ginagamit ni inay at isang maliit na rosaryong kahoy na pag-ari niya. Nang hawakan ko ang rosaryong iyon, naramdaman ko na parabang kasama ko siya, na parabang bumubulong siya sa aking tainga na maging matapang, na huwag sumuko, mas mabilis dumating ang gabi kaysa sa inaasahan ko. Isang kadiliman na tila nilalamon ang lahat sa paligid,
na sinisira lamang ng huningang gakulihli at ng malayong huningang ilang kuwago sa kakahuyan. Sumiksik ako sa punong akasya, yakap-yakap ang bayong na parang isang teddy bear, at sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, ngunit hindi ako pinatulok ng takot. Bawat ingay ay nagpapagulat sa akin. Bawat anino na gumagalaw kasabay ng hangin ay kinatatakutan ko. Ayan ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Nakakatulog ako ng ilang minuto at nagigising na nagugulat, iniisip na may narinig akong mayabag o boses. Sa isang punto, may narinig akong parang malayong alulong, isang hayop at halos mamatay ako sa takot doon mismo. Patuloy akong nagdasal gamit ang rosaryo ng aking ina, inuulit ang naaba Ginoong Maria na itinuro niya, humihiling sa kanya na protektahan ako mula saan man siya naroon. Nang sa wakas ay sumikat ang umaga, pagod na pagod ako. Masakit ang katawan dahil sa pagtulog na nakasandal sa puno, marumi ang damit sa lupa at tuyong dahon, at isang matinding pakauhaw na nagpapatuyo sa aking lalamunan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katiyakan na hindi na talaga babalik ang aking ama, na ako nga ay nag-isa sa mundo. Puso ko, anak ko, kung nakikinig ka sa akin ngayon at may mga anak o apo sinumang batas sa iyong buhay, yakapin mo sila ng mahigpit. Sabihin mo sa kanila na mahal mo sila, na palagi mo silang proprotektahan, na hindi sila kailanman mag-iisa. Dahil ang isang batang inabandona ay daladala ang sakit na iyon habang buhay, kahit na lumaki sila, kahit na bumuo silang bagong pamilya, ang sugat na iyon ay hindi kailanman ganap na naghihilom. Kung ang kuwentong ito ay umaantik sa iyong puso tulad ng pag-antik nito sa akin ng maranasan ko, manatili ka sa akin dito. Sa ikalawang araw, nang mataas na ang sikat ng araw at akala ko'y mahihimatay na ako sa uhaw, siya ay lumitaw. Si Aling Leonor, isang babae na magiging aking kaligtasan, aking anghel na tagapagbantay, ang taong ganap na magpapabago sa takbo ng aking buhay. Hanggang ngayon, kapag ipinipikit ko ang aking mata, malinaw ko siyang nakikita. Pandak, medyo mataba, may buho na kulay abo na laging nakapusod at mga matang asul na tila tumitingin ng diretso sa iyong kaluluwa. Naglalakat siya sa daan. Binabalanse ang isang malaking lata ng tubig sa kanyang ulo. Pabalik mula sa posong komunidad, na halos 1 kilometro ang layo. Nakasuot siya ng simpleng damit na may bulaklak, ang uri na mayroon ang bawat babay sa probinsya nun, at mga sirang sapatos na nagpapakitang marami siyang nilalakad. Nang makita niya ako roon sa ilalim ng puno nga akasya, marumi at halatang nawawala, agad siyang huminto at inilagay ang lata ng tubig sa lupa. Diyos ko! Na! Anong ginagawa mo rito mag-isa? Ang unang sinabi niya sa isang malambing na boses na may tunay na pag-alala. Sobrang hinako na halos hindi ako makasagot ng mayos. Nagsimula na lang ulit akong umiyak. Isang iyak ng ginhawa dahil sa wakas ay may isang taong kinausap ako ng may kabaitan. Ngunit iyak din ngang hiya dahil sa kalagayan ko. Dahan-dahang lumapit si Aling Leonor, tulad ng paglapit sa isang sugatang ibon, na takot na lalo pa itong takutin. Halika rito, na. Sabihin mo kay Tia Leonor kung anong nangyari. At nang tawagin niya akong anak, may kung anong nabasag sa loob ko. Minsan, ang isang salitang kabaitan ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 pangako. Para kay Amara, ito ay isang salbabida sa karagatan ng kawalan ng pag-asa. Ito ang sandali kung saan tunay na nagsimulang makbago ang kanyang kwento. Kaya huwag kang alis. Matagal na panahon na mula nang may huling kumausap sa akin ng may lembing. Mula nang may gumamit ng masalitang iyon na kailangan marinig ng bawat bata. Sa pagitan ng ngahikbi, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Kung paano ako iniwan doon ng aking ama, kung paano ako nakpalipas ng gabi ng mag-isa, kung gaano ako natakot at hindi alam ang gagawin. Nakikinig siya ng tahimik, umiiling sa kalungkutan. At nang matapos akong magsalita, bumuntong hininga siya ng malalim at sinabing, napakawalang pusong tao. Paano magagawa ngang sinuman ang ganyan sa isang bata? Binigyan niya akong sariwang tubig mula sa dala niyang lata, at kailanman sa buhay ko ay hindi pa ganon kasarap ang lasa ng tubig. Para bang bawat lagok ay nagbabalik ng buhay sa aking natuyot na katawan. Pagkatapos ay kumuha siyang isang pirasong pandesal at isang maliit na pirasong kasong puti mula sa dala niyang bayong. Dahan-dahan ka lang kumain na.
Malamang walang laman ang tiyan mo. Habang kumakain ako, pinagmamasdan niya akong kanyang mabait na mga mata na parabang nag-isip kung ano ang gagawin sa akin. Si Aling Leonor ay mag-isang nakatira sa isang maliit na bahay na mga 3 kilometro ang layo mula ron, sa isang lupain na pag-aringang kanyang yumaong asawa. Matagal na siyang biyuda, hindi nakaanak, at nabubuhay sa maliit na hardin na kanyang tinataniman at sa ilang pananahin na ginagawa niya para sa mga kapitbahay. Nak, sabi niya pagkatapos kong kumain, hindi ka maaring manatili rito sa daan. Delikado, baka may masamang taong dumating, baka umulan, baka may hayop na lumapit. Gusto mo bang sumama sa bahay ko? Kahit pansamantala, hanggang malaman natin kung ano ang gagawin, hindi ako nag-atubili kahit isang segundo. Kinuha ko ang aking bayong at sumunod kay Aling Leonor sa daang lupa patungo sa kanyang bahay. Mahabang lakarin iyon, lalo na para sa isang batang kasing hinako. Ngunit dahan-dahan siyang naglakat. Hinihintay ako kapak na pag-iwanan. Kinakausap ako para malibang sa pagod. Ang kanyang maliit na bahay ay simple ngunit maaliwalas. Isang kubo na may 3 maliliit na silid, isang kwarto, isang sala na nagsisilbiring kusina, at isang maliit na palikuran sa likod. Ang nga dingding na gawa sa kawayan at sawali ay pininturahan ng puti na may mga detalyeng asul na iginuhit ng kamay. At sa bawat sulok ay may isang bagay na nakukuwento. Isang kupas na larawan ng kanyang yumaong asawa, isang florera na laging may sariwang bulaklak, isang imahangang mahal na birhen sa isang sulok ng sala. Una, maliligo ka muna, sabi niya. Dinala ako sa likod bahay, kung saan may isang malaking batalan at isang poso. Pagkatapos, mag-usap tayo ng mayos. Binigyan niya akong mabangong tuwalya at isang baretangang sabong glycerin na gawa sa bahay na siya mismo ang gumawa. Nang dumaloy ang maligamgam na tubig sa aking katawan, hinuhugasan ang dumi mula sa daan at ang takot, naramdaman ko na para akong binibinyagan sa isang bagong buhay. Ngunit dapat mong maintindihan, mahal ko, ang isang sisiw na may sirang pakpak ay hindi agad mangangahas lumipat kahit na mula sa kaligtasan ngang isang mainit na pugat. Ganun din ang aking munting pusong bata, hinahangat nito ang kaligtasang iyon, ngunit nanginginig pa rin ito sa pag-alinlangan, takot na baka ang kabaitang ito ay maglaho rin anumang sandali, tulad ng ginawa ng aking ama. Nahanda si Aling Leonor ngang isang malinis na duster para sa akin, masyadong malaki, ngunit mabango at mainit-init. Paglabas ko mula sa paliligo, nakahanda na ang isang tunay na pagkain. Mainit na kanin, munggong gisado na may dahon ng laurel, isang pritong itlog, at isang basong maligamgam na gatas. Umupo ako sa kanyang maliit na mesa sa kusina at dahan-dahang kumain. Ninanamnam ang bawat subo habang ikinukwento niya ang kanyang buhay. Ikinuwento niya na ang kanyang asawa, si Mang Benedicto, ay namatay dahil sa atake sa puso, at mula noon ay mag-isa na siyang nanirahan sa maliit na lupain na iyon. Wala siyang malapit na kamag-anak. Ang ilang kaanak na mayroon siya ay nakatira sa malayo at bihirang makipag-ugnayan. Ang kanyang makasama ay ang mamanok sa bakuran, ang hardin na buong pagmamahal niyang inaalagaan, at ang ilang kapitbahay na kalat-kalat sa lugar. Alam mo, Amara, sabi niya habang tinatapos ko ang hapunan, lagi kong pinangarap na magkaroon ng anak na babay. Ipinagdasal ko iyon ng husto sa Diyos, pero hindi niya ako pinagbigyan ng biyayang iyon. Sinong makapagsasabi? Baka ipinadala ka niya sa akin ngayon na kailangan kong kasama at kailangan mong tahanan? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang iwanan ako nga aking ama, nakatulog ako ng mahimbing. Inihanda ni Aling Leonor ang isang maliit na higaan para sa akin sa sahig ng sala, na may malinis na kumot at malambot na unan na amoy sampagwita. Bago matulog, lumuhod siya sa tabi ko at nagdasal, hinihiling sa Diyos na protektahan ako, bigyan akong lakas, at liwanagan ang aming landas. Dun, sa simpleng bahay na iyon, sa mapagmahal na mga bisik ng isang babaeng halos hindi ako kilala ngunit tinanggap ako na parang sarili niyang anak, nagsimula kong maintindihan na minsan, ginagamit ng Diyos ang pinakasimpleng mga tao upang gawin ang pinakadakilang mga himala. Walang gaanong mayaalok si Aling Leonor sa material na bagay, ngunit ang kaligtasan sa kanyang tahanan ay parang isang marupok na panaginip. Sa mga unang linggo,
Hindi nag-alok ng ginhawa ang paktulok. Nagigising ako na nanlalamig sa pawis. Ang ugong ng pikap ng aking ama ay umaalingaw-ngaw sa aking nga tainga. Ang puso ko'y kumakabog sa nakakatakot na paniniwalang nasa ilalim pa rin ako ngang puno nga akasyang iyon. Sa araw, ako'y parang isang multo sa kanyang bahay, nagugulat sa bawat malakas na ingay, nangingimi kapak masyado siyang mabilis kumilos. Pinakmamasdan ko siya mula sa malayo habang nagtatrabaho siya sa hardin, isang bahagi ng aking isip bata ay patuloy na naghihintay na may masamang mangyari, na ang kanyang kabaitan ay mauwi sa pagkainip, na mapagtanto niyang pabigat ako, at ibalik ako sa maalikabok na daan na iyon. Ito ay isang paghihinala na isinilang mula sa isang sugat na napakalalim. Tumatanggi itong maniwala na ang kabaitan ay maring umiral ng walang kapalit. Ngunit sa paglipas nga maaraw, napagtanto kong gusto niya talaga akong manatili ron, na ang aking presensya ay nagdudulot ng kagalakan sa kanyang buhay, tulad ng pagdudulot ng kaligtasan ng kanyang presensya sa akin. Si Aling Leonor ay may simple ngunit maayos na routine. Gigising siya ng napakaaga, bago pa man sumikat ang araw, para pakainin ang nga manok at diligan ang hardin. Pagkatapos ay ihahanda niya ang aming almusal, mainit na pandesal. Kasong puti na siya mismo ang gumawa, mula sa gatas ang kanyang kalabaw na si Daishi, na nanginginain sa maliit na pastulan sa likod bahay, at matapang na kape na pinat tamis nga panutsa. Sabay kaming upo sa maliit na mesa sa kusina, at lagi niyang itatanong kung kumusta ang tulog ko, kung nanaginip ba ako, kung bumubuti na ba ang pakiramdam ko. Sa maunang araw, madalas pa rin akong umiyak. Anumang bagay ay nagpapaalala sa aking ng buhay na nawala. Ang amoy ngang nilulutong munggo ay nagpapaalala sa aking ina. Ang tunog ngang isang truck na dumadaan sa daan ay nagpapaisip sa akin sa aking ama. At inisip ko kung namimiss niya ako, kung mayos lang ba ang kapatid kong si Danilo, kung may nag-alaga ba sa kanya ng mayos. Hindi ako sinabihan ni Aling Leonor na tumigil sa pag-iyak. Hindi niya sinabing nag-inarte ako. Upo lang siya sa tabi ko, hahaplusin ang aking buhok, at sasabihing, iyak mo lang yan, na minsan kailangan nating iyak lahat ng lungkot para magkaroon ng puwang para sa bagong saya. Sinimulan niya akong turuan ng manggawain sa bahay, ngunit laging may pasensya, laging ipinapaliwanag ang dahilan ng lahat. Itinuro niya sa akin kung paano magpakain ng nga manok, ikinakalat ang mais sa bakuran at binibilang kung ilang itlog ang nangingitlog ng bawat isa. Ipinakita niya sa akin kung paano magdiling ng hardin ng hindi nagsasayang ng tubig, kung paano malalaman kung hino na ang isang kamatis, kung paano pumitas ng litsugas ng hindi nasisira ang mga ugat. Itinuro niya sa akin kung paano maglaba sa batya, kinukusot gamit ang sabong gawa sa bahay, pinipigan ng maingat para hindi masira ang tela. Ngunit ang pinakatumataksa, akin ay kung paano niya ako tinuruang magluto. Si Aling Leonor ay may espesyal na karunungan sa kusina. Para siyang nakikipag-usap sa mga pampalasa, na alam niya ang sikreto ngang bawat sangkap. Ang pagluluto ay isang gawa ngang pagmamahal. Amara, sabi niya habang ipinapakita sa akin kung paano gumawa ngang tamang gisa. Kapag nagluluto ka, iniisip ng may pagmamahal kung sino ang kakain, mas sumasarap ang pagkain. Ang pagkaing minadali at walang pagmamahal ay hindi nagpapalusok ng tama, hindi sa katawan, hindi rin sa kaluluwa. Itinuro niya sa akin kung paano gumawang tinapay, simula sa masa, na kailangang masahin ng may lakas, ngunit may pag-ingat din, pinapahinga sa tamang oras, niluluto sa pugon na alam niyang kontrolin. Itinuro niya sa akin kung paano gumawa ng matamis na minatamis na mansanas, kalabasa, at mangga, gamit ang lahat ng ibinibigay ng lupa. Itinuro niya sa akin na walang nasasayang sa isang bahay na mayos ang pamamahala. Ang tirang munggo ay nagiging relino. Ang tirang tinapay ay nagiging puding. Ang mabalat ng patatas ay nagiging pakain ng mamanok. Isang hapon, tinuturuan niya akong maglutong tinapay. Ang aking nga kamay ay hindi sanay sa masa, at ang isip ko ay nasa kung saan, nawawala sa isang alaala ng aking ina. Naiwan ko ang mangga tinapay sa pugon ng 1 minuto ng mas matagal, at lumabas itong sunog at itim. Ang una kong reaksyon ay purong takot. Namu ang luha sa aking mga mata habang naisip ko ang galit ng aking ama sa nasayang na pagkain.
pasensya na po. Patawad po, sinira ko, sabi ko habang umiyak. Inaasahang mapapagalitan, sasabihing wala akong silbi. Sa halip, kinuha lamang ni Aling Leonor ang sunog na tinapay mula sa aking mga kamay. Tiningnan akong kanyang mabait at matatanam nga mata, at mahinang sinabi, "Naku, mahal kong dalaga, tinapay lang yan. Ipapakain natin sa mga manok at gagawa tayong bago." Ang pagkakamali ay isang aral lamang na nakatago, hindi isang dahilan para mahiya. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. At sa simpleng gawaing iyon ng pagpapatawad sa isang napakalit na bagay, isang maliit na piraso ng aking sirang puso ang nagsimulang magilom. Naintindihan ko noon na ang kanyang pagmamahal ay hindi kondisyonal. Hindi ko kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat dito. Para sa isang batang nakakilala lamang sa pag-ibig bilang isang premyong kailangang pakirapan, ang simpleng gawaing itong pagpapatawad ay isang revelasyon. Ito ang unang tunay na tahi na nag-ayos ng isang sirang puso. Ngunit ang pahilom ay isang mahabang daan, at ang pinakamalalaking hamon ni Amara ay darating pa. Sa sandaling iyon, natutunan ko ang isang aral na higit na mahalaga kaysa sa anupaman, mga mahal ko. Napagtanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang premyong nakukuha mo sa pagiging perpekto. Ito ay isang bubong na sumisilong sa iyo kahit nakakamali ka. Ito ay isang mainit na yakap na nakpupunas ng iyong mga luhangang kahihiyan. Unti-unti, napagtanto ko na higit pa sa tirahan at pagkain ang ibinibigay sa akin ni Aling Leonor. Tinuturuan niya akong maging isang babae, maging malaya at tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi niya ito sinasabi ng direkta. Ngunit nararamdaman ko na bawat aral, bawat turo ay para bang inihahanda niya ako para maging malakas. Para hindi na umasa sa sinumang maaring mang-iwan sa akin muli. Isang hapon, ilang buwan na akong nakatira sa kanya. Dinalaw si Aling Leonor ng isang kapitbahay, si Aling Francisca, na nakatira mga 5 kilometro ang layo. Siya ay isang babaeng sismosa, yung tipo na alam ang buhay ng lahat sa lugar. Dumating siya para makipagpalit ng itlog sa mga gulay mula sa hardin, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na siyang magtanong tungkol sa akin. At itong batang ito, Leonor, saan ba ito galing? Alam bang mamagulang niya na nandito siya? Magalang ngunit matatak na sumagot si Aling Leonor. Siya ay isang batang nangangailangan ng tulong, at kung sino ang may kakayahang tumulong ay tumutulong. Ang iba pa ay hindi na dapat pakialaman ng iba. Ngunit napansin kong nabahala siya sa usapang iyon. Nang gabing iyon, pagkatapos ang hapunan, tinawag niya ako para mag-usap. "Amara, anak, kailangan nating ayusin ang sitwasyon mo. Hindi maaring ang isang bata ay ganito na walang dokumento, walang pag-aral, walang anumang opisyal na pagkakakilanlan. Kailangan nating pumunta sa mga kinaukulan, ipaliwanag kung anong nangyari." Kumapo ang puso ko sa takot. Paano kung ibalik akong nga autoridad sa aking ama? Paano kung dalhin nila ako sa isang ampunan? Paano kung mawala sa akin ang tanging taong nagmamalasakit sa akin? "Nanay Leonor, ayoko pong umalis dito. Hindi po ba ninyo ako maaring kupkupin magpakailanman?" Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman kong tumutulo ang luha sa kanyang nga pisngi. "Siyempre, gusto kitang makasama magpakailanman. Anak, nagdala ka ng liwanag sa buhay ko. Binigyan mo ako ng dahilan para gumising ng masaya araw-araw. Pero para maging maayos ito, kailangan nating gawin ang nga bagay sa legal na paraan. Naintindihan mo ba? Kailangan kitang may pasok sa eskwelahan, mabigyan ka ng tunay na kinabukasan." At doon nagsimula ang isang bagong kabanata sa aking kuwento, isang pakikibaka para bigyan akong bagong pagkakakilanlan, isang bagong buhay na malayo sa nakaraang nanakit sa akin. Handa si Aling Leonor na galawin ang langit at lupa para opisyal akong ampunin, para ibigay sa akin ang kanyang apelido upang hindi na ako muling matakot na maiwanan. Ang unang beses na dinala ako ni Aling Leonor sa bayan para subukang ayusin ang aking sitwasyon ay isa sa mga pinakanakakatakot na karanasan sa aking buhay. Hindi pa ako nakakakitang ganoong karaming tao, ganoong kaingay. Maliit lang ang pinakamalapit na bayan kung ikukumpara ngayon, ngunit para sa isang batang lumaki sa probinsya at pagkatapos ay namuhay ng maisa sa lupain ni Aling Leonor, nakakahilo ang lahat ng kaguluhang iyon.
Nahanda si Aling Leonor para sa araw na iyon na parang isang misyon sa giyera. Isinuot niya ang kanyang pinakamagandang bestida, yung kulay asul na itinatabi niya para sa mga espesyal na okasyon. Inayos ang kanyang buhok sa isang malinis na pusot, at binihisan ako ng isang damit na siya mismo ang nanahi para sa akin. Isang damit na kulay rosas na may mga burdang bulaklak. Kailangan nating makiwan ng magandang impresyon, sabi niya habang inaayos ang aking buhok. Una kaming pumunta sa opisina ng rehistro sibil sa munisipyo, isang lumang gusali sa sentro ng bayan na may amoyng lumang papel at tinta na dumidikit sa lalamunan. Ang clerk, isang payat na lalaki na may makapal na salamin, ay bumati sa amin na may maasim na muha na parabang nakakaabala kami. Ipinaliwanag ni Aling Leonor ang sitwasyon. Isang batang inabandona na gusto niyang ampunin, na nangangailangan ng dokumento, isang talaan, isang legal na buhay. Mayroon ba kayong anumang dokumentong bata? Tanong niya, nang hindi man lang tumitingin mula sa mga papel na kanyang inaayos. Isang birth certificate, kahit ano para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan? Wala po. Ginoo. Iniwan siyang kanyang ama na suot lang ang damit sa katawan, pero kaya kong tumastigo kung paano siya napunta sa akin. Kaya ko. Pinutol siyang lalaki sa isang walang pasensyang kumpas ng kamay. Kung walang dokumento, wala akong magagawa. At para sa isang pag-ampon, kailangan ninyong dumaan sa maraming proseso. Una, kailangan ninyong pumunta sa korte ng pamilya. Pagkatapos sa DSWD, kailangan ninyong patunayan na may kakayahan kayong palakihin ang bata. Sa DSWD, kinausap kami ng isang social worker, isang batang babae na may itim na buhok at seryosong tingin na nagtanong sa akin ng maraming bagay tungkol sa aking nakaraang buhay. Saan ako nakatira? Anong klaseng tao ang aking ama? Bakit niya ako iniwan? May iba pa ba siyang kamag-anak? Sinagot ko ang lahat ng may katotohanan, ngunit napansin kong lalo siyang nababahala. Aling Leonor, sabi niya pagkatapos isulat ang lahat sa isang malaking formularyo, komplikado po ang sitwasyon. Sa teknikal na aspeto, ito po ay child abandonment, isang krimen. Dapat pong kasuhan ang amang ng batang ito. At tungkol naman po sa pag-aampon, may mga pamilya po sa waiting list na ilang taon nang naghihintay. Hindi po ninyo kaano-ano ang bata. Kayo po ay walang asawa at may edad na. Hindi po ito ang makatangyang karaniwan naming inaaprubahan para sa pag-ampon. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo sa aking paanan. Hinawakan ni Nanay Leonor ang aking kamay at hinikpitan ang hawa na parabang sinasabing, huminahon ka. Hindi tayo susuko, ginang. Sabi niya na may matatak na boses. Ang batang ito ay nagugutom at mamamatay na sa uhaw sa 100 nang matakpuan ko siya. Sa loob ng 6 na buwan, kasama ko na siya, inaalagang mabuti, pinapakain ng maayos, at pumapasok sa lokal na eskwelahan kung saan mabait siyang pinayagang mag-enroll pansamantala ng punong guro. Maaring wala akong gaanong pera, ngunit marami akong pagmamahal na maibibigay, at kailangan niyang katatagan, hindi ang karagdagang pagbabago sa kanyang buhay. Bumuntong hininga ang social worker. Tingnan po ninyo, magiging tapat ako sa inyo. Ang proseso ay magiging mahaba at komplikado. Kakailanganin kong magsagawa ng home visit, suriin ang mga kondisyon, kausapin ang mga kapitbahay, magsulat ng ulat, at kahit na gawin ko ang lahat ng iyon, hindi ko masisiguro na magtatagumpay ito. Maaring magpasya ang hukom na mas mabuting ilagay ang bata sa isang mas batang pamilya o sa isang ampunan hanggang sa may angkop na pamilyang dumating. Umuwi kami ng tahimik nung araw na iyon. Takot na takot ako sa posibilidad na mapahiwalay kay Nanay Leonor at halatang halata ang kanyang pagkabigla sa mga paghihirap na aming naranasan. Ngunit ng gabing iyon, pagkatapos ngang hapunan, umupo siya kasama ko sa beranda at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Amara, anak, minsan naglalagay, ang buhay ngang hadlang sa ating landas para subukin kung talagang gusto natin ang ating hinihiling. Higit sa lahat sa mundong ito, gusto kitang maging anak. Kaya, lalaban tayo. Ipapakita natin sa mga taong ito na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang alituntunin ngang burokrasya. At iyon nga ang ginawa niya. Si Nanay Leonor ay naging isang mandirigma,
Sinimulan niyang ayusin ang nga dokumento na nagpapatunay na mayroon siyang matatak na buhay. Humingi siya ng mga sulat ng rekomendasyon mula sa paringa lokal na simbahan, mula sa mga kapitbahay, mula sa mga mangangalakal sa bayan na kilala na siya sa loob ng maraming taon. Inayos niya ang bahay, pininturahan ang madingding, at nag-ayos ngang isang silid para lamang sa akin na may tunay na kama at isang maliit na mesa kung saan ako makakagawa ngang aking takdang aralin. Dumating ang social worker para sa unang pagbisita 2 linggo pagkatapos. Dumating siya ng hindi inaasahan isang Martes ng umaga habang tinutulungan ko si Nanay Leonor na magsampay ngang gadamit. Nilakat niya ang buong bahay. Inilista ang lahat sa isang maliit na kuwaderno kung gaano ito kayos, kung may pagkain sa pantry, kung sapat ba ang aking silid, kung mukha ba akong inaalagaan at masaya. Amara, tinawag niya ako para kausapin ng kami lang. Masaya ka ba rito? Mabait ba ang trato sa iyo ni Aling Leonor? Namimiss mo ba ang dati mong pamilya? Sumagot ako ng may lubos na katapatan. Si Nanay Leonor ang pinakamagandang nangyari sa akin. Ramdam ko ang pagmamahal at proteksyon. Ayokong mapunta sa kahit saang ibang lugar sa mundo. Ngunit napagtanto ko na mas malakas ang burokrasya kaysa sa anumang damdamin. Kahit nakitang-kita ang pagmamahalan sa pagitan namin, kahit na maayos ang bahay at halata ang aking kaligayahan, nanatiling may pag-alinlangan ang social worker. Ito ay isang hindi regular na sitwasyon, paulit-ulit niyang sinasabi. Dun nagpasya si Nanay Leonor na gumawa ngang isang bagay na magbabago sa lahat. Sinimulan niyang bisitahin ang nga opisina ng abogado sa bayan, naghahanap ng sinumang handang kunin ang aming kaso. Isang maulan na hapon nang makilala ni Nanay Leonor si Ati Martin, isang abogadong ganap na magpapabago sa takbo ng aming laban. Pumunta siya sa bayan para magbenta ng gagulay sa palengke nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong siya sa ilalim ng media agwangang isang gusali at doon niya ito nakasalubong. Si Ati Martin ay ibang klase sa lahat ng nakilala namin. Matangkat, payat, may mga uban na sa buhok, at may mahinahong paraan ng pagsasalita na nabibigay ng tiwala. Ngunit ang pinakanapansin sa kanya ay ang kanyang nga matang tila tunay na nakakakita sa mga tao. Nang tulungan niya si Nanay Leonor na pulutin ang magulay na nakalat, napansin niyang umiyak ito ng galuhang pagod at desperasyon. Ayos lang po ba kayo, Ginang? May tutulong po ba ako? Tanong niya. At may tunay na sinseridad sa kanyang boses na naging dahilan para bumuhos ang damdamin ni Nanay Leonor. Doon mismo, ikinuwento niya ang aming buong istorya sa isang taong hindi niya kilala. Tahimik na nakinig si Ati Martin sa lahat. Nang matapos si Nanay Leonor, nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangungusap na habambuhay kong tatandaan. Aling Leonor, alam po ba ninyo na minsan, ang pinakamagagandang pamilya ay yung pinagsasamang ng tadhana, hindi yung gawa sa dugo? Nagpakilala siya bilang isang abogadong dalubhasa sa batas pampamilya at inanyayahan si Nanay Leonor na mag-usap ng mas mahinahon kinabukasan. Kinabukasan, isinama ako ni Nanay Leonor para makilala si Ati Martin. Binati niya akong isang ngiti na nagparamdam sa akin na ako'y mahalaga. Kinausap niya ako ng halos 1 oras, nagtatanong tungkol sa aking buhay, mga pangarap at mga takot, hindi na parabang sinusubok ako, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit. Ang problema, paliwanag niya kay Nanay Leonor, ay handa ang sistema para sa mga karaniwang sitwasyon, hindi para sa mga kasong tulad ng sa inyo. Ngunit may plano si Ati Martin. Una, susubukan niyang hanapin ang aking ama para formal niyang talikuran ang kanyang nga karapatan bilang magulang. Ito'y magiging isang laban, babala niya. Ngunit mayroon kayong isang napakalakas na bagay na pabor sa inyo. Mayroon kayong tunay na pag-ibig. Mula sa araw na iyon, si Ati Martin ay naging isang palagyang presensya sa aming buhay, hindi lang bilang isang abogado, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Sinimulan niyang trabahuhin ang aming kaso na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bumuo siya ng isang kumpletong file tungkol sa aking buhay kasama si Nanay Leonor. Mga litrato,
Sulat ng rekomendasyon, manggatala mula sa eskwelahan. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghahanap sa aking ama. Nag-hire si Etty Martin ng isang pribadong investigador na pagkatapos ng ilang linggo ay natakpuan siya sa pantalan ng Maynila. Nagtatrabaho pa rin siya bilang kargador. Malakas pa ring uminom, at tila hindi nakpakita ngang anumang interes na malaman kung ano ang nangyari sa akin. Nang lapitan siya ngang investigador, hindi man lang nagtanong ang aking ama kung ayos lang ako. Sinabi lang niya na ginawa niya ang dapat niyang gawin at ayaw na niyang marinig ang tungkol dito. Ito ay isang tugon na, bagamat masakit, ay naging eksakto sa kailangan namin para sa kaso. Amara, sabi sa akin ni Ate, Martin, pumirma ang iyong ama ngang isang dokumento na tinatalikuran ang lahat ng karapatan sa iyo. Ibig sabihin, maari ka ng opisyal na maging anak ni Aling Leonor. Naalala ko sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang halong ginhawa at lungkot. Ginhawa dahil sa wakas ay makakaroon na akong isang tunay na pamilya, dokumentong nagpapatunay na kabilang ako sa isang tao. Ngunit isang malalim na kalungkutan din dahil ito ang tiyak na kumpirmasyon na talagang ayaw sa akin ng aking ama, hindi niya ako kailanman ginusto, at hindi na siya magbabago ngang isip. Ang araw ngang pagdinig na magpapasya sa aking kinabukasan ay dumating isang maaraw na umaga ilang buwan pagkatapos. Gumising si Nanay Leonor bago mag-alas 5 ngang umaga, mas kinakabahan kaysa sa dati. Amara, mahal ko. Sabi niya habang inaayos ang aking buhok sa isang malinis na tirintas. Ngayon ay isang napakahalagang araw. Kung may itanong sa iyo ang hukom, sagutin mo ang totu, pero huwag kang matakot. Pagdating namin sa korteng bayan, nang hina ang aking ngabinti sa kaba, umupok kami sa kahoy, na bangko sa labas ng courtroom. Ako sa gitna nina, Nanay Leonor at Ate Martin. Kaso ng pamilyang Peterson, tawag ng alguacil. Sobrang lakas ang kabo ng dibdib ko na akala ko'y lalabas na ito. Hinikpitan ni Nanay Leonor ang hawa sa akin at bumulong, tara na, anak, oras na para ipakita sa lahat na tayo ay isang tunay na pamilya. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa aking inaasahan, ngunit nakakatakot pa rin. Ang hukom, si Hukom Edwards, ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may seryosong ekspresyon. Leonor Peterson, simula NG Hukom. Narito ka para hilingin ang pagampon sa menor de edad na si Amara. Tama ba? Opo. Kagalang-galang. Sagot ni Nanay Leonor. Nanginginig ngunit matatak ang boses. Mahal ko po siya na parang isinilang ko, at gusto ko pang ibigay sa kanya ang katatagan at kinabukasan na nararapat sa bawat bata. Binuklat ng hukom ang file. Nakikita ko rito na tinalikuran ng biolohikal na ama ang kanyang nga karapatan bilang magulang. Lahat ng dokumento ay tila pabor sa pag-ampon. Lumundak ang puso ko, ngunit nakpatuloy siya. Gayunpaman, may ilang isyu na bumabagabag sa akin. Ilang taon na po kayo, Ginang Peterson. 58 taong gulang po, kagalang-galang. Mayroon po ba kayong kakayahang pinansyal para suportahan ng sapat ang isang bata? Doon ipinakita ni Nanay Leonor ang mandirigma sa loop niya. Inayos niya ang kanyang likod at tiningnan ang hukom sa mga mata. Kagalang-galang, maaring wala po akong maraming pera, pero sobra-sobra po ang pagmamahal ko. Mayroon po akong marangal na tahanan. Isang hardin na nagbibigay ng masustansyang pagkain at mga braso na nagtatrabaho araw-araw. Si Amara po ay nasa eskwelahan, may malinis na damit, pagkain sa mesa, pagmamahal, at gabay. Ano pa po ba ang kailangan ng isang bata? Nagsalita ang piskal, na nakmumungkahi na baka mas angkop ang isang mas batang pamilya na nasa waiting list. Doon tumayo si Etty Martin. Nagpakita siya ngang malitrato ko na nakangiti sa hardin. Tumutulong sa kusina, gumagawa ngang takdang aralin. Ang batang ito ay dumaan sa isang matinding trauma ngang pag-abandona. Ang pahiwalayin sila ngayon ay magdudulot ng panibagong trauma na posibleng hindi na mabaliktad. Tinawag ng hukom ang psychologist para magsalita. Doktora, ano po ang inyong pagsusuri? Kagalang-galang. Mayroong isang tunay at malusok na emosyonal na ugnayan sa pagitan niya at ng petitioner. Ang aking rekomendasyon,
ay pabor sa pag-ampon. Pagkatapos, ay ginawa ngang hukom ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Amara, maari ka bang lumapit? Halos hindi ako madala ngang aking mabinti. Yumuko ang hukom sa aking taas at nagtanong sa isang mas malumanay na boses. Amara, gusto mo bang manirahan kasama si Aling Peterson? Hustong-husto ko po kino. Inalakan niya po ako. Pinararamdam niya po sa akin na laktas ako. At gusto mo bang patuloy na manirahan kasama niya magpakailanman? Opo, Gino. Gusto ko po siyang maging tunay na ina. Sa puso ko po, siya na po iyon. Nanahimik ang hukom sa loob ng isang panahong tila walang katapusan. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang upuan. Magdidelibra ako. Ang pagdinig ay sinuspinde sa loob na 15 minuto. Iyon ang pinakamahabang 15 minuto ngang aking buhay. Pagbalik ng hukom, ang katahimikan ay napakakapal na maririnig mo ang tikta ngang orasan sa dingding. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa lahat ng ebidensyang ipinakita, nagsimula ang hukom sa isang solemne na boses at higit sa lahat ang kapakanan ng menor de edad. Huminto siya. Ang hiling para sa pag-ampon ay pinagtitibay. Si Amara ay opisyal ng anak ni Leonor Peterson. Sa isang pangungusap na iyon, isang buong buhay ng kawalan ng katiyakan ang nahugasan. Hindi lamang ito isang legal na desisyon, ito ang opisyal na paksilang ng isang pamilya na nagpapatunay na ang pinakamatibay na ugnayan ay hinulma sa pag-ibig, hindi sa dugo. Ngunit ang nakaraan ay may kakaibang paraan ng paglitaw kung kailan hindi mo inaasahan. Kaya, patuloy na makinig. Uminto ang mundo. Pagtapos ay sumabog. Nagsimulang umiyak at tumawa si Nanay Leonor ng sabay. Hinila ako sa isang yakap na napakahigpit na halos ikasufokat ko. Nakangiti si ati. Martin na parang nanalo sa loto. Binabati ko kayo, sabi ng hukom. Naway maging napakasaya ninyo. Minsan, ang matunay na pamilya ay ang managpipilian sa isa't isa. Umalis kami sa korte na para kaming lumulutang. Si Nanay Leonor, na opisyal na ngayong aking ina, ay hindi mapigilan sa pagulit ng anak ko. Sa edad na 13, sa wakas ay nakaroon na ulit ako ng pamilya, isang apelido, isang lugar sa mundo kung saan tunay akong kabilang. Dinala kami ni Eti, Martin sa isang restaurant para magdiwang. Ito ang unang pagkakataon, sa buhay ko na kumain ako sa isang tunay na restaurant. Pag-uwi namin, ang aming simpleng maliit na bahay ay tila iba. Opisyal na itong eming tahanan. Nagpumilit si Nanay na mahanda ng espesyal na hapunan. Amara, sabi niya, alam mo na ngayon na anak na kita magpakailanman, hindi ba? Anuman ang mangyari, palagi kang makakaroon ng tahanan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating sa mga sumunod na buwan. Si Nanay, na laging masipak na babae, ay nagpasya na kailangan naming pagbutihin ang aming sitwasyong pinansyal. Sinimulan niyang palakihin ang hardin at natuklasan na mayroon siyang espesyal na talento sa paggawa ng ngalutong bahay na minatamis. Hindi nagtagal, naging sikat ang aming pwesto sa palengke ng bayan. Dinadayo kami nga tao mula sa malayo para lang bumili ng minatamis ni Aling Peterson at ng kanyang anak. Sa dagdag na pera, nakapagpagawa kami ng mga pagbabago sa bahay. Bumili kami ng isang maliit na refrigerator, inayos ang aking kwarto, at naglagay ng banyo sa loob. Sa eskwelahan nagbago rin ang mga bagay. Ngayon ay maari na akong sumagot ng may pagmamalaki. Ang pangalan ng nanay ko ay Leonor. Siya ang pinakamagaling gumawa ng minatamis sa rehiyon. Nagbago rin si Nanay. Tila mas may tiwala siya sa sarili, mas masaya. Amara, sabi niya sa akin isang gabi, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pangarap ko ngayon? Ang makita kang lumaki, mag-aral, makapagtapos, magkaroon ng propesyon. Matalino ka, anak. May potensyal kang makarating sa malayo. At iyon nga ang ginawa niya. Nung nasa huling taon na akong elementarya, sinabi ng guro ko kay Nanay na may potensyal akong ipagpatuloy ang aking pag-aral. Ang high school ay nasa siyudad at mas malaki ang magiging gastos. Ngunit hindi si Nanay ang babaeng tatanggap nga hadlang. Dun inalok kami ni Ati Martin ngang solusyon. Mayroon siyang maliit na bahay sa siyudad na pinapaupahan at iminungkahi na doon kami manatili tuwing Lunes hanggang Biyernes.
Hindi ito kawanggawa, paliwanag niya. Alagaan ninyo ang bahay at maring ipagpatuloy ni Aling Peterson ang pagbubentanga kanyang nga minatamis sa mas malaking palengkengang siyudad. At sa edad na 14, lumipat ako sa siyudad para pumasok sa high school. Ang maliit na bahay ay parang isang palasyo sa amin. Madaling naka-adjust si nanay. Naging sikat ang kanyang maminatamis sa mga tagalungsot at kumikita siya ngang mas malaki kaysa dati. Para sa akin, ang high school ay isang revelasyon. Natuklasan kong mahilig akong mag-aral at nangarap na maging isang guro. Sinusuportahan ako ni nanay sa lahat. Ang pag-aral ang pinakamahalagang pamanan na maiwan ko sa iyo. Lagi niyang sinasabi. Ang kaalaman sa iyong isipan, walang sinuman ang makakakuha niyan mula sa iyo. Tuwing weekend, umuwi kami sa aming maliit na bahay sa probinsya. Para kaming mayroong pinakamaganda sa dalawang mundo. Sa panahong ito nagsimula kong lubusang maintindihan ang regalong ibinigay sa akin ni nanay, isang pangalawang pagkakataon sa buhay. Nasa unang taon akong kolehiyo. Ako ay 19 nang mangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang muling pakikita na yumanik sa mga pundasyon nga aking buhay. Isang Sabado ngang hapon at abala ang aming pwesto sa palengke. Abala ako sa pag-ayos ng nagarapon ng minatamis na kalabasan ng may isang binatang lumapit na nag-alangan. Hindi siya tumitingin sa mga matatamis. Direkta siyang tumitingin sa akin. "Excuse me, ikaw ba ang anak ni Aling Peterson?" Tanong niya. Mahina at nanginginig ang boses. Nang tumango ako, huminga siya ng nanginginig at sinabi ang nga salitang nagpahinto sa mundo. "Ang pangalan ko ay Danilo." Ganun na lang, isang multo mula sa isang buhay na akala niya ay matagal nang nakabaon ang nakatayo sa harap niya. Isang muling pakikita na hindi niya pinangarap ay nangyayari, dala ang nga tanong na matagal nang nanahimik. Ang kuwento ng nangyari pagkatapos siyang iwan ay malapit ng isalaysi. Naghahanap akong isang babaeng nagngangalang Amara. Narinig ko ang masabi-sabi tungkol sa isang mabait na babae na nag-ampon ng isang nawawalang bata ilang taon na ang nakalipas at nagbebenta sila ngang pinakamasarap na minatamis sa probinsya sa ilalim ngang pangalang Peterson. Kita mo, mahal ko, laging nakakahanap ngang paraan ang pag-ibig para mag-iwan ng bakas. Ang tamis ng gaminatamis na itinuro sa akin ni Nanay Leonor na gawin, hindi lang ito nagpakain sa amin. Naging isang tanglaw itong liwanag na gumabay sa aking nawawalang kapatid pabalik sa akin. Hindi ba't mapagimala ang buhay minsan? Di ba? Tumingin ako, tunay na tiningnan siya. At nakita ko ang nga matang batang lalaki na matagal ko nang nawala. Si Danilo. Hindi niya ako natakpuan ng hindi sinasadya. Hinahanap niya ako. Nakatinginan kami sa loob ng ilang walang hanggang segundo. "Danilo." Sa wakas ay naibulong ko. "Paano? Anong ginagawa mo rito?" Dahan-dahan siyang lumapit, namumuo ang luha sa kanyang nga mata. "Matagal na kitang hinahanap, Amara, ilang taon na." Si nanay, na naramdamang malalim ang epekto nito sa akin, ay inanyayahan si Danilo sa aming bahay. Habang nanananghalian, ikinuwento ni Danilo ang kanyang buong istorya. Matapos tumakas sa bahay sa edad na 13, namuhay siya sa mga lansangan ng Maynila sa loob ng ilang taon. Laging iniisip kung ano ang nangyari sa akin. Lagi kong tinatanong si Itay tungkol sa iyo. Sabi niya na may sakit sa boses. Pero sinasabi lang niya na umalis ka. Hindi niya kailanman sinabi na inabandona ka niya. Nalaman ko lang ang katotohanan noong namatay siya 2 taon na ang nakalipas at natakpuan ko ang ilan sa kanyang nga papel kasama na ang dokumentong pinirmahan niya. Sumakit ang puso ko nang marinig ko ang tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Hindi ito eksaktong kalungkutan. Isang bagay itong mas komplikado. Paano? Paano siya namatay? Tanong ko. Cirrhosis sa atay. Hindi na kinaya na atay niya ang pag-inom. Namatay siyang mag-isa sa isang pampublikong ospital. Sabi ni Danilo nang walang emosyon. Walang maayos na burol, walang umiyak para sa kanya, ako lang, at higit pa dahil sa obligasyon kaysa sa lungkot. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, inaasahan kong wala akong mararamdaman o marahil isang mapait na pakiramdam ng hustisya. Sa halip,
Isang alon ng malalim at komplikadong kalungkutan ang bumalot sa akin. Hindi ko ipinagluluksa ang amang nakilala ko, kundi ang amang maarisa na siyang maging. Ipinagluksa ko ang lalaking, sa isang saglit, ay nagpakabok sa puso ngang isang 12 taong gulang na batang babae sa tuwa sa pangako ngang isang hapon na makasama. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang tagumpay. Ito ang huling malungkot na kabanata ng isang buhay na nilamon ng sarili nitong kapaitan. Sa sandaling iyon, nakaupo sa tabingang babaeng nagturo sa akin kung paano makmahal at ng kapatid na hindi tumigil sa paghahanap sa akin. Napaktanto kong matagal nang nawala ang aking galit, napalitan ng isang tahimik at masakit na awa. Iniwan niya ako sa isang daan, ngunit naligaw din siya sa sarili niyang malungkot na landas habang buhay. Ito ang sandali kung saan tunay na nalaglag ang mata ni Kala nakaraan, hindi sa galit, kundi sa isang tahimik at masakit na awa. Sa habag na ito natakpuan ni Amara ang kanyang tunay na kalayaan. Manatili sa amin para sa huling kabanata at tingnan kung paano ang isang gawaing itong pag-ibig mula sa isang estranghero sa isang maalikabok na daan ay lumikhang isang pamana na alinggaw-ngaw sa mga henerasyon. Sinasabi ko ito sa inyo hindi para paktakpan ang kanyang nga ginawa, kundi para ipakita sa inyo ang napakalaking kapangyarihan ng habag. Sa sandaling makahanap ka sa iyong puso ngawa para sa sakit ng tao na nakit sa iyo, iyon ang sandali kung saan tunay na nalalaglag ang mata ni Kala nga nakaraan mula sa iyong sariling puso. At iyon, anak ko, ang tunay na kalayaan. Si nanay, na nakinig sa lahat ng may mabigat na puso, ay nagsabi ngang isang bagay na lubos na nakaantik sa akin. Danilo, anak, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ang pamilya ay kung sino ang nagmamalasakit, nag-alaga, nagmamahal. Kung gusto mo, may lugar ka rin sa aming pamilya. At ganun na dagdagan ng isa pa ang aming maliit na pamilya. Nagsimulang bisitahin kami ni Danilo ng regula. Tinrato siya ni nanay na parang isang anak. Para kaming sa wakas ay natakpuan na ang perpektong balanse. Nabawi namin ni Danilo ang aming ugnayan bilang makapatid at nakaroon siya ng mapagmahal na ina na hindi niya kailanman naranasan. Ilang buwan pagkatapos, inanyayahan siya ni nanay na tumira na kasama namin. Ang makita si nanay na tinatanggap ang aking kapatid ng may parehong kabutihang loob na ipinakita niya sa akin ay nagpaintindi sa akin ng mas malalim kung gaano siya pambihirang tao. Bakit mo ginawa iyon? Nay, tanong ko isang gabi. Bakit mo rin siya kinuha? Ngumiti siya ng may simpleng karunungan na lagi niyang taglay. Anak, kapag may pag-ibig sa puso mo, hindi ito nababawasan kapag ibinabahagi, lumalago ito, bukod pa riyan. Sapat na ang paghihirap ninyong dalawa ng mag-isa. Oras na para maging isang pamilya kayo muli. Ngayon, sa edad na 76, kapag tinitingnan ko ang buong paglalakbay na aking tinahak, alam kong lahat ay nagbago dahil sa isang bagay, ang walang kondisyong pag-ibig ng isang taong nagpasya na makita sa akin hindi kung ano ako, kundi kung ano ang maari kong maging. Nabuhay si nanay hanggang sa edad na 87 at iyon ay mga napakagandang taon. Nakita niya akong makapagtapos bilang isang guro. Nakita niya akong ikasal sa isang mabuting lalaki, si Roberto. Nakita niya ang pagsilang ng aking 3 anak. Si Leonor o, ipinangalan ko siya sa aking ina si Carlos, at ang bunso, si Ana. Nakita rin niyang ikasal si Danilo kay Megan, at maging amangang 2 magagandang batang lalaki. Ang aming maliit na pamilya ay naging isang malaki at maingay na pamilya, puno ng buhay at saya. Si nanay ay isang tunay na lola sa lahat ng aking mga anak. Nang makasakit siya sa mahuling taon ng kanyang buhay, kami naman ang nag-alaga sa kanya. Iniwan ni Danilo ang kanyang trabaho para tumulong sa pag-alaga. Itinuro niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ngang pagiging isang pamilya, sabi niya sa akin isang gabi. Sa kanyang mahuling araw, tinawa ako ni nanay para sa isang pribadong usapan. Amara, mahal kong anak, sabi niya sa mahinang boses, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ikaw ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Nang matakpuan kita sa daan na iyon, akala ko ay inililigtas kita. Pero sa katotohanan, ikaw ang nagligtas sa akin. Binigyan mo akong layunin. Ngayong alis na ako, gusto kong mangako ka sa isang bagay. Ipangako mo na ipagpapatuloy mo ang natutunan mo sa akin,
na ituturo mo sa iyong mga anak na ang pamilya ay gawa sa pag-ibig, hindi sa dugo. Nangako ako, siyempre, at tinupat ko ang pangakong iyon araw-araw sa aking buhay. Pagkamatay ni nanay, patuloy na lumago ang aming pamilya, laging pinapanatili ang nga aral na itinuro niya. Lumaki ang aking nga anak na alam na laging may puwang para sa isa pa sa aming hapagkainan. Sa paglipas ng mataon, tinanggap namin ang ilang mabata na nangangailangan ng pansamantalang tulong. Ang aming tahanan ay nakilala sa komunidad bilang isang lugar kung saan ang sinumang nangangailangan ay malugot na tatanggapin. Ang aking mga apo, na mga nasa hustong gulang na ngayon, ay ipinagpapatuloy ang tradisyong ito. Si Leonor, ang aking panganay, ay nagtatrabaho para sa isang NGO na nag-alaga sa mga batang inabandona. Si Carlos ay isang social worker. Si Ana ay isang guro tulad ko. Parabang ang pag-ibig ni nanay ay dumami sa bawat henerasyon. Ngayon, kapag nakakakita ako ng isang batang nangangailangan, sumasakit ang puso ko at iniisip, ano kaya ang gagawin ni nanay? At ang sagot ay laging pareho. Bubuksan niya ang kanyang nga braso, mag-alok ng kandungan, isang tahanan, isang pangalawang pagkakataon. Minsan tinatanong ako ng nga tao kung hindi ba ako galit sa aking ama sa pag-abandona sa akin, ang sagot ay hindi. Ngayon naiintindihan ko na sa isang kakaibang paraan, ibinigay niya sa akin ang pinakamalaking regalo sa aking buhay. Dinala niya ako kay nanay. Kung hindi niya ako iniwan sa daan na iyon, hindi ko sana malalaman ang tunay na pag-ibig. Hindi ko sana matututunan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Mahal kong nakikinig sa akin hanggang ngayon, kung ang kuwentong ito ay umantik sa iyong puso, ito ay dahil naiintindihan mo ang nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig. Kung pakiramdam mo ay inabandona ka o nag-iisa, alamin na ang pag-asa ay maaring magmula kung saan mo hindi inaasahan. Sa pamamagitan ng taong mukhang ordinaryo ngunit may pambihirang mapuso. Sabi ni nanay, hindi kailanman nagsasara ang Diyos ng isang pinto nang hindi nagbubukas ng isang bintana. At siya ang aking bintana. Ang kanyang pamana ay hindi lamang sa aking pamilya. Ito ay sa bawat taong pinipiling magmahal ng walang kondisyon. At iyon ang aking regalo sa iyo. Ang katiyakan na hindi pa huli para maging taong gumagawa ang pagbabago. Dahil sa huli, anak ko, ganyan natin binabago ang mundo. Isang puso, isang gawangang pag-ibig sa bawat pagkakataon. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto ko na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa aking makalagayan, kundi sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Dati, tinitignan ko ang maalikabok na daan na iyon bilang isang pangit na paklat, isang sumpang nagtakda sa aking buhay. Ngunit itinuro sa akin ng pag-ibig ni Nanay Leonor na tingnan ito sa ibang paraan. Ang sugat ng pag-abandona ay hindi kailanman tunay na naglaho. Ito ay simpleng nagbago. Naging parang isang lamat sa isang florerang seramika. Hindi isa na dumudurok dito, kundi isa na nagpapahintulot sa liwanag ng kabaitan at pagpapatawad na pumasok at punan ang kawalan sa loob. Ang nakakatakot na katahimikan ng daan na iyon ay napalitan na ngayon ng tawanan ng aking mga anak at apo na umaalingaw-ngaw sa tahanang ito. At doon ko naintindihan, ang pinakadakilang regalong buhay ay hindi isang buhay na walang sakit, kundi ang kakayahang mahanap ang pinakadakilang pag-ibig sa mismong lugar kung saan nagsimula ang sakit na iyon.